Mahigpit ang seguridad sa burol ng pinatay na radio broadcaster sa bayan ng Calamba sa Misamis Occidental na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao mula sa Calamba, Misamis Occidental Live. James? Sara, nandito tayo mismo sa labas ng gate ng pamamahay ni Juan Humalon o mas kilalang si DJ Johnny Walker, ang broadcaster na pinatay habang umiere sa kanyang programa. Nakasarado ang kanyang gate at bantay sarado din ito ng kapulisan. Sa mga oras na ito ay humihingi naman ng pribadong oras ang pamilya ni Humalon. Bantay sarado ng otoridad ang pamamahay ng pinatay na radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker sa bayan ng Calamba, Misamis Occidental. Ito ay matapos pagbabarilin si Humalon habang naka-livestream sa kanyang programa sa kanyang FM station sa kanyang bahay noong linggo. Ayon sa may bahay ni Humalon, 3 ang suspect na pumatay sa kanyang mister. Narinig ko na lang yung gulo sa labas. Then yung gulo sa labas din, putok, 2 putok. After that, yung gunman lumabas din sa gate. Kaya hinabol ko. Yung nakita ko ang gunman, 2, sumakay sa motor na mayroong driver naman nag-wait sa kanila. Then, sumigaw ako na, police, tabang, help. Ako. Yun, sila, tumingin sila sa akin. Then, mukhang nakabahan sila. So, pag yung driver, natumba silang 3. Hindi rin daw siya kumbinsido na may kinalaman sa trabaho ng mister ang motibo sa krimen. Kasi it's only entertainment ang kanyang mga programs sa radio. Hindi siya commentator, hindi siya. It's a plain broadcaster lang. Yung magbasa lang siya ng greetings, mga public service. Pinaniniwala ang personal na galit umano ang dahilan ng pagpatay sa kanyang mister dahil may nakaalitan daw sila tungkol sa lupa na nasa korte na raw ang kaso. Posible rin daw na may kinalaman ito sa kanilang negosyo na FM station. Kahapon ay inilabas na ng Special Investigation Task Group Johnny Walker ang facial composite sketch ng isa sa 3 suspect. Based on the vivid instruction, the clear statements of the witnesses, ito yung kinalabasan. He is not the trigger man. Ito lang yung isang nakapasok sa compound. Yung sa gate niya? O, yung nasa gate. Samantala, pumasok na sa investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 9. Personal na binisita ni NBI 9 Director Moses Tamayo ang crime scene kung saan mabusisi nilang tiningnan ang mga kuha ng CCTV camera sa araw ng pamamaril. Ayon sa NBI 9, isang parallel investigation ang kanilang gagawin upang tulungan naman ang kapulisan para sa agarang pagkalutas ng kaso. I received a marching order from the Secretary of Justice through the NBI Director. Naka-parallel investigation together with the Misamis Occidental Police. Alam mo, ang ginagawa namin ngayon is the usual taking of the statement. So the circumstances happened prior to this incident. So binabalikan namin yon kung sino yung mga posibleng mayroong mga motibo. Sara, inaasahan anumang oras mula ngayon ay darating na ang Regional Director ng PNP Regional Office 10 na si Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. upang magbigay ng kanyang personal na pakikiramay sa naiwang pamilya ni Humalon. Samantala, sa mga panahong ito, tanging mga malalapit na kaibigan at ng mga kaanak lamang ng pamilya Humalon ang pinapayagang makapasok sa kanilang bahay. Sara? Okay, maraming salamat James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao.